ng meron ay sa Panginoon nang gagaling. Kaya naman, tuwing tayo ay mabibigay ng papuri at pagsamba, kailangan ang puso natin ay nagagalak, nalulugod, sagad-sagaran yung kasiyahan na dapat na meron tayo because we know that without God, we are nothing. We don't have anything in this world that is worthy of our lives. Kaya naman po, ngayong umaga, hayaan natin na patuloy na mamulaklak ang ating mga puso sa papurit pagsamba ng Panginoon. Because as you know naman po na ang Book of Psalms ay patungkol sa songs and prayers na nakolekta over the life of Israel. Kaya marami po tayong matututunan sa Book of Psalms and ngayon nga po ay pag-aaralan natin ay mula Psalm 91 to 100. Then after ko po ay meron na lang po tayong remaining 50 Psalms that would be discussing by Pastor Grace and Pastor Julius. So I hope po na naglaan tayo ng panahon para mabasa po bawat verse ng Book of Psalms para na sa ganon makakasabay po tayo sa ating pag-aaral. And I hope din po ng bawat isa ay masaya ngayon, nagagalak. And dito po kami ngayon sa Baguio and medyo malamig po. Kahit wala po kami ditong aircon, malamig. And I hope po na maganda rin po yung weather dyan kung nasaan man po kayo. Dito po, simula po kahapon and today, binigyan tayo ng Panginoon ng sunshine. But when we came here po, talagang gloomy siya, maambon. But yesterday and today, thank God for the sunshine. So, ayun po, let's start na po our Bible study. And sabi nga po sa Psalm 91, it's all about God's security. In our lives today, we feel secure sa mga bagay-bagay na we can hold on that are tangible and that are sa kontrolado natin. And doon tayo nagbibigay or nabibigyan ng security. But sa salita ng Panginoon, and since we are children of God, since we are His followers, dapat ang security natin ay sa Panginoon lamang. Hindi man natin nakikita ang kanyang hindi man natin nakikita mismo yung gustong plano ng Panginoon, but when He gives a promise, that is our assurance and security. Tulad na lamang po sa verse 1, ang sabi dyan, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Ang sabi dyan, I will say of the Lord, He is my refuge and fortress. Our refuge and fortress po speaks of protection. Ang sabi dyan, my God in whom I trust. So, kung tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, hindi niya tayo bibiguin na bigyan ng protection because God will only protect and shield those people na naniniwala sa Kanya. And I hope and I pray po na sa kahit mahirap man ang pinagdadaanan natin, we choose to trust God because in that way, when we have faith to trust God, doon kikilos ang Panginoon to protect and shield us from the snares of the enemy and from the danger of the world. So, times now are bad. There are times that we are happy. There are times that we feel gloomy and lonely. But that reason, kailangan nandoon pa rin yung confidence natin dahil we have the promise of God that He is our refuge and our fortress. So, kailangan lalo tayo maging mas matibay at mas maging matatag. So, ang Psalm 91 po ay pinapaalala niya sa atin na kailangan meron tayong confidence as a believer that God is faithful even if we suffer. Lagi pong minimension ni Pastor Grace na hindi tayo ligtas na mag-suffer because sabi nga sa salita ng Panginoon na take heart, I have overcome the world, you will face a tribulation. Pero nandun yung promise ng Panginoon. Even though we are Christians, even though we are believers, even though we have so much faith, ang suffering hindi po yun maaalis because sufferings make us more stronger sa buhay natin. And that becoming strong makes our faith even more higher sa Panginoon. That we will soar like an eagle in every situation. So sabi nga dyan ni Jesus, He promised to His disciples that they would suffer for His sake. And from the murder of Stephen, alam naman po natin nangyari kay Stephen, he's stoned to death. And we know that most of the apostles were arrested, beaten, imprisoned, and finally executed. So we may not be experiencing this physical affliction that the disciples
experienced during the time of Jesus Christ, but in our inner life, in our mental ability, nararanasan natin that we are being beaten by the enemy. We are being beaten by the past. We are being imprisoned by our fear. We are being imprisoned by the fear of the people, kung ano sasabihin sa atin. And there are times that we feel like we are going to be executed because we feel like we are hopeless. We feel like our lives are pointless. But you will not feel that if you will always remember the word of God, that He is our refuge and He is our fortress. He gives protection and shield to those people whom is trusting Him. So, kaya naman po ang sabi nga dun sa 9:11, if you say the Lord is my refuge and you make the Most High your dwelling, no harm will overtake you, no disaster will come near you, your tent, for He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. Ang ganda po, no? Ang sabi diyan, if you say the Lord is my refuge, if you believe and trust and have faith, hindi tayo bibiguin ng Panginoon kasi He commands His angels to guard us. He commands His angels to see before us. So maraming pagkakataon na when we are suffering and we don't know why we are suffering and we don't know why it causes so much pain in our lives, sometimes and most often we forget or we neglect the truth na binigay sa atin ng Panginoon. Mahirap i-claim yung mga bagay-bagay na sinabi or nabasa mo sa Bible when our minds and our hearts are closed and being hardened dahil when you feel na fini-fail ka ng Panginoon every time you come to Him. Every time you come to the Lord and He is silent and you don't know what you're going to do, it's really hard. Sabi nga ni Pastora Grace, ang hirap kapag si Lord ay naging silent na sa prayers mo. And when God is silent to our prayers, para tayo naglalakad sa dilim na walang ilaw na nilalakaran because He is our light. He lights our path. Sa Psalm 91, we have to proclaim that whatever reason na meron sa buhay natin, na kahit mahirap yung pinagdadaanan natin, na kahit tayo nadi-disappoint ng mga tao sa paligid natin, sa situation natin, sa work natin, sa family natin, lagi nating isipin na ang Panginoon inaalaw ang mga bagay na nararanasan natin dahil alam niya na yun ang mga bagay na makakapagpabuti para sa atin bilang isang Kristiyano na namumuhay para maging kamukha ni Kristo. Dahil sa lahat ng bagay na pinagdadaanan natin, ang laging end goal natin is to be more Christ-like. To be more Christ-like, that even though we are not perfect, we are being perfected here on this earth. So, kaya naman sabi dyan sa verse 14 to 16, because He loves me, naniniwala, sabi ng psalmist, because He loves me. Alam niya na mahal siya ng Panginoon. I will rescue him. I will protect him, for He acknowledges my name. Diba sabi, in everything we do, we acknowledge the Lord. He will call on me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Di ba po ang gandang pangako ng Panginoon, I will protect you. Just call on me, I will answer you. I will be with you in trouble. I will deliver you. And with long life, I will give you satisfaction. In this stage of your life or in our lives, have you asked the Lord or have you felt being satisfied sa ginagawa po natin? Are you satisfied with your work? Are you satisfied with your personal relationship with the Lord? Are you satisfied with your business? Are you satisfied with your friendship, with your colleagues? Are you satisfied in every area of your life? Dahil sabi ng Panginoon, with long life, I will satisfy you. Dapat po yung satisfaction ay pinangako ng Panginoon, nararanasan na natin. So, Psalm 91
ay nais niyang ibahagi na dapat meron tayong confidence kung sino yung Panginoon na pinaglilingkuran natin, na kapag tayo ay napapagal, napapagod, siya ang ating resting place. Siya ang ating kapahingahan. Siya ang ating kalakasan. Na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Sabi sa John 16:33, I have told you this thing so that in me you may have peace. Hindi maaalis yung mga pagsubok, yung problema, but there is much more greater thing na ibinigay ang Panginoon, which is peace, na napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Kasi kapag nabubuhay po tayo ng walang peace sa puso't isipan po natin, ang hirap. Wala rin tayong security. Kaya ang sabi ng Panginoon, in this world, you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Diba? Lagi pong meron si Lord na but. It may be sound negative sa first statement, pero hindi niya yung tinapos all throughout ng verse. Meron siyang kinonect na but. Take heart. I have overcome the world. So sa buhay po natin, we have the entirety of our lives kung gaano man po tayo bibigyan ng taon ng Panginoon. Kung in your first years, second years, third years ng Panginoon po natin ay mahirap, negative yung napagdadaanan natin sa season na to, laging merong conjunction ng Panginoon sa buhay natin. But, and after that will be a positive and a beautiful season sa buhay natin. Season changes po mga kapatid. Sometimes it's very chilly, it's very cold, freezing, but after that season, spring comes when everything blooms and everything is colorful in our lives. Everything is so good sa buhay natin. But let us not always dwell sa comfortable na situation ng buhay natin. Because as Christians, we cannot escape suffering and troubles. So, ayun po. So, let's take heart. Let's not worry about the things that we can control sa buhay natin. So, sabi nga rin niya, di ba sa Joshua 1:9, sabi niya kay Joshua, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. But please po, do not claim this verse if you didn't acknowledge God, if you didn't seek God before going or pursuing into a path na meron ka ngayon, and then you will say na hindi ka sinasamahan ng Panginoon. Ang sabi diyan, kapag ang Diyos kasama mo, nandun yung assurance niya. So, let us always acknowledge the Lord. Kasi ito ay command na binigay niya sa atin. So, yun po yung Psalm 91 is about assurance and security sa Panginoon. He is our refuge and He is our fortress. So let's go on po sa Psalm 92, and it's a song for the Sabbath day. As we know po na yung Sabbath day po natin or during the Old Testament times, ito po ay kapahingahan na wala po silang ginagawang trabaho. So sabi diyan sa verse 1 to 2, it is good to praise the Lord and make music to your name, O Most High, proclaiming your love in the morning and your faithfulness at night. Sino po dito ang mga mahilig kumanta? And every time, ako po kahit hindi po mahilig sa akin yung kanta, mahilig akong kumanta. Kahit hindi ko po kabisado yung mga lyrics, pinipilit ko pong kumanta. Kasi po, ang pagkanta ay may benefits po sa atin. Ano po ba yung mga benefits ng pagkakanta? So, kapag tayo po ay kumakanta, it makes us feel better. Yung pakiramdam natin, yung isipan natin, and when we sing, natatanggal nun yung stress natin or nababawasan yung stress natin. And it also improves our memory. Bakit po na-improves yung memory natin? Because when you sing, you have to be familiar with the lyrics. You have to be familiar or you have to memorize the lyrics para makasabay ka sa tune. Or para makanta mo ng buo yun. So, the same din po dito sa Psalm. Sabi doon, it is good to praise the Lord and make music to your name. Kapag tayo po ay umaawit ng mga kantang makalangit,
ibig sabihin po na bibigay po ito sa atin ng kagaanan ng loob that when you feel down, kumanta ka po ng praise song na makakapag-uplift ng kaluluwa natin, na makakatanggal ng stress natin. And kapag may mga songs po na kinukuha directly from the Bible, verse by verse, and kapag kinanta po natin yon, makakabisado natin. So there are so many ways para maipakita natin ang pagmamahal natin sa Panginoon. Kaya naman nga sabi dito, it is good to praise the Lord. Kung ang kinakanta po ng karamihan ay sa worldly music, tayo po ay dapat lagi nating inaawitan ng pag-ibig, ng papuri at pagsamba ang Panginoon na may kagalakan sa puso natin. Ako po kapag gusto kong muni-muni lang, ayun, mga Tagalog po na worship songs. Mas ramdam po kapag Tagalog. Pero kapag gusto ko po na medyo ma-upbeat na yung spirit ko, magpe-pray ako and then papatugtog ako ng praise song. Kahit hindi ko man po kabisado yung mga lyrics, inaalala ko po dahil it's good for our memory. So, sabi nga po dyan sa verse 12 to 15, the righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon. May papakita lang po ako na illustration kung ano yung palm tree na prune or naaalagaan and yung palm tree na hindi naaalagaan. Kasi ang sabi dyan, the righteous will flourish like a palm tree and they will grow like a cedar of Lebanon. So, sa palm tree po, ang dinescribe dyan is magfa-flourish siya. Sa cedar of Lebanon naman po ay mag-grow. So ano nga po ba ang difference ng flourish and ng grow? So ang grow po, ang sabi sa Google, undergo natural development by increasing in size, lumalaki, tumataas. Parang tayo, when we grow up, pag baby, nagiging bata, tumatanda. And to grow like a cedar tree means to grow up, to enlarge upwards, or to increase. And kapag flourish naman po, it means to thrive or prosper, and it grows well or healthy because the conditions are right for it. So we can grow, but hindi ibig sabihin na magpo-flourish. Parang isang halaman, nag-grow siya, pero hindi siya healthy. Kaya sinabi ng psalmist dito, magfo-flourish like a palm tree and mag-grow like a cedar of Lebanon. Ano bang meron sa cedar of Lebanon? Nung sinearch ko po siya, ang sabi doon, pag ang dinescribe, kapag nasa Bible daw po ang cedar of Lebanon, ibig sabihin doon, meron siyang firm and strong foundation. It has the firmness of root. So, yung foundation niya matibay. And it was known in biblical areas as the king of trees. Kaya po, ginamit na metaphor dito ay cedar of Lebanon. Bakit naman flourish like a palm tree? Tingnan po natin yung illustration ng palm tree na hindi siya inaalagaan. Nakita niyo po ba? Tingnan niyo po yung itsura. Maganda po ba siya sa paningin? Kapag yan po ang nakita niyo, ang papasok po sa isip niyo ay parang nasa wild environment siya or sa hindi naalaga ang lugar. Yan po ang itsura niya kasi yung mga old branches or leaves niya, nagda-dry up na siya pababa. So, someone has to prune and trim. And sa buhay Kristiyano natin, even if we started right, even if we are growing right, we cannot flourish if no one is pruning us sa buhay natin. Kaya, kapag ang palm trees ay na-prune, tingnan po natin. Yan po yung mga nakikita natin kapag ito po ay na-prune na. Kapag na-prune na, maganda na siya. Pwede na siya maging parang tourist attraction. Pwede ka na magpa-picture. Ganyan. Ikaw ba naman gusto mong pa-picture po sa maging IG perfect sa ganong itsura ng palm trees? Parang nasa jungle. Pero ba mas gusto mo na ganyan ang palm trees na pipicturean mo para makakapag-post ka sa IG ng maganda? Tama po ba?
So, ganun din ang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya i-describe dito na the righteous will flourish. And take note po, hindi lahat ng tao, hindi lahat ng naniniwala sa Panginoon ay mag-flourish and mag-grow like these trees. Ang sabi dyan, the righteous. If we are righteous, then we will experience to flourish and to grow like these trees sa court ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon, sa community ng Panginoon. If you are not being pruned, it will reflect po sa buhay natin, just like the palm trees na hindi napuprune. And nung nabasa ko po, nung nag-search po ako, na kapag hindi daw po pala napuprune ng isang palm tree, pinapamahayan ito ng mga palm rats. So na, yung mga peste po, doon sila pumupunta. And we don't want to happen that in our lives. We only want that the Holy Spirit indwells in us. That only the presence of God. Hindi ibang espiritu, hindi ibang mga negative emotions ang namamahay sa atin. And we want to be pleasing before the Lord. And we want to be pleasing also to the people nang sa ganun, kung tayo ay may liwanag na nakikita nila mula kay Kristo, papapurihan nila ang Diyos natin. Sino ang gustong magpa-picture ay makasamang isang hindi magandang lugar or hindi magandang nilalang or hindi magandang living thing? Di ba po, we always tend to go to beautiful things? Dahil ang gusto ng Panginoon likain sa atin is to be more Christ-like, maging kawangis ng Panginoon na unti-unti tinatanggal sa atin yung mga dry leaves and branches, yung mga hindi kasama sa paglago natin tinatanggal niya. Dahil if we don't have the right foundation, just like a strong and firm roots ng cedar of Lebanon, hindi tayo tatagal. Hindi tayo mag-grow and mag-flourish. Kagaya rin ng mga ministry po ng bawat isa sa atin. We do have our own ministries. It may grow, but di natin alam, nag-stop na siyang mag-flourish. Ay, kahapon po sa conference ni Madam, lagi niyang ini-emphasize, in every conference niya po, she wanted people to learn the ways of God. She wanted to always let the people go back to the Word. Kasi po, kapag tayo, we are not rooted sa relationship natin sa Panginoon, we tend to do worldly things. Kaya, we will only grow as tall as we are rooted deep. Kung matibay ang pundasyon natin, like the cedar of Lebanon, yung mga ugat natin ay solid ang foundation sa lupa, we will grow tall. And we will flourish sa buhay natin. In every area po ng buhay natin. Kaya hayaan natin na ang Panginoon ang magpayabong ng buhay natin sa lahat ng aspeto. Ang sabi dyan sa verse 13, planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of God. They will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green, proclaiming the Lord is upright. He is my rock and there is no wickedness in Him. Tingnan niyo po yung puno ng cedar. Grabe po, no? Ang yabong ng kanyang mga dahon ng puno na to na nagbibigay yan sa inyo ng shade. During the Israelites, alam nila ang benefits kapag merong puno ng cedar dahil marami itong benefits sa kanila. So, let's aim to grow like a cedar of Lebanon and flourish like palm trees sa buhay natin. So, ayun po ang ating kabuuan ng Psalm 92. Those are the things that I wanted to pinpoint in our lives. We should be pruned by God and we should grow and flourish ayon sa kanyang kaparaanan, ayon sa kanyang kalooban, at ayon sa kanyang salita. Amen po. Ayan. So, we will go na po sa succeeding Psalms natin. Sabi sa Psalms 93, 95, 96, 97, 98, and 99, ang sabi diyan po, these are royal Psalms. So, kapag pumunta po tayo doon, we are going to talk about the kingship of the Lord during the Israelites' time. So,
Hail and God as King and describe His universal reign over all things. Alam naman po natin ito na siya ang King of Kings and Lord of Lords. So, sa buhay po natin, sino po ang hari? Sino po ang nakaupo sa trono? Madalas nyo itong naririnig. Sino ang nakaupo sa trono ng buhay natin? Is it still you? Is it still your career, your family, or God alone? Jesus Christ alone. So sabi dyan sa Psalm 93, God as creator and sustainer of the creation. Hindi lang siya nag-create but He sustains. When God creates something, iso-sustain niya yun because everything na kinikreate niya ay maganda. Everything na kinikreate ng Panginoon ay maganda. Lagi po nating aalalahanin yun. You may not see it beautiful now, but He sustains it. And you will see that sa tamang panahon, ang mga bagay-bagay ay aayon sa kanyang kalooban. Sabi sa verse 1, the Lord reigns, He is robed in majesty. The Lord is robed in majesty and armed with strength. Indeed, the world is established, firm and secure. Sabihin, the world, yung buo, itong mundo natin, established, firm, and secure dahil ang gumawa nito ay ang Panginoon. Dahil ang Panginoon, when He creates, He sustains. Hindi ka niya iiwan sa ere. He will go through you. He will go with you to make it through. So, we have to reflect on this na He is in control of everything, mga kapatid. Even though we may not see it, we may not sense it, everything is lifeless sa buhay natin. But God is in control. His authority is far above anything sa merong authority sa buhay natin. And that made Him King of Kings or makes Him. Kasi hindi naman siya namatay eh. Namatay siya but nabuhay muli. So that makes Him Kings of Kings and Lord of Lords. So when you feel out of control, let the Creator of the world controls everything and He will sustain it. Ayan po. So, next po ay Psalm 94. Ang Psalm 94 po ay hindi po siya kasama sa Royal Psalm. Bakit po? In between po siya kasi may gustong ipakita ang psalmist at ang Panginoon dito. Ang sabi dyan sa verse 1 to 6, the psalmist asked God to do something about bad leaders. Marami po tayo na we witness, na encounter, na experience na may mga leaders po talaga na hindi namumuhay ayon sa kaparaanan ng Panginoon. Sabi nga ni Ma'am Grace, mahirap maging isang totoong leader. Because we always say na mahirap maging isang leader. Mahirap yung maging isang leader if yung mga bagay is, alam mo parang you do it on your way. But totoo is an adjective that describes a leader. You may be a leader, but you are not leading the people of God to the path that they should be walking on. But a true leader is always concerned na ma-achieve, marating yung destiny na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa. And that is a true leader. And mahirap nga po talaga maging isang totoong leader sa harapan ng Panginoon. Kaya naman po, naniniwala yung iba na si David daw po yung nagsulat nito kasi the psalmist lived just before the exile. The exile was when the army from the Babylon took the Jews. Alam naman po natin, ang mga Jews, sila po yung mga tao na galing sa lahi ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, at ang mga anak pa nila. So, yung mga Jews ay naging away sa Judah. And they made them live in Babylon. 70 years later, they came home again. Kaya naisulat daw po itong Psalm 94 na ito. So sabi dyan,
The Lord is a God who avenges. Alam naman po natin yon. The vengeance ay sa Panginoon lamang. Rise up, judge of the earth. Pay back to the proud what they deserve. How long, Lord, will be the wicked? How long will be the wicked be jubilant? Bakit lagi sila yung nagpo-progress? Bakit lagi sila yung namamayagpag? Bakit sila yung laging blessed? How long, Lord, will the wicked? How long will the wicked be jubilant? They pour out arrogant words. All the evildoers are full of boasting. They crush your people. Inaagrabyado nila kami, Lord, but still namamayagpag sila. They throw us foul words, but still, Panginoon, sila pa yung umaangat sa buhay. They oppress your inheritance. They slay the widow and the foreigner. They murder the fatherless. Sabi ng psalmist, Lord, hanggang kailan? Bakit? Bakit yung mga wicked? Anong gagawin mo sa mga bad leaders na to? May ginagawa ka ba? Yun ang tanong ng psalmist. Pero sinagot siya ng Panginoon. Ang sabi dyan, take notice, you senseless ones among the people, you fools, when you will become wise. Does he who fashioned the ear not hear? Does he who formed the eye not see? Does he who disciplines nations not punish? Does he who teaches mankind lack knowledge? The Lord knows all human plans. He knows that they are futile. Minsan po, pag nagpapa-adjust po ako ng ngipin, meron akong sabi ko, ang tagal naman ng ginagawa ng doktor, ba't hindi niya pa rin naaalay, naaayos? Parang pag tumitingin ako sa salamin, every month po kasi nagpipicture ako ng ngipin ko para makita ko yung progress. So every month, para sabi ko, ang tagal namang makita ko ng pagbabago sa ngipin ko. Hindi pa rin naaalay, nandun pa din yung though merong something, parang nagmamadali ako, nagmamarunong pa ako na, kailan ba gagawin to ng dentist ko? Ang tagal naman, magdadalawang taon na ako. This August po, 2 taon na po yung break. So sabi ko, ang tagal naman. So sometimes we are like that, mas marunong pa tayo sa mga professionals, mas marunong pa tayo sa Panginoon, na alam ng Panginoon kung kailan niya gagawin, and alam din na dentista ko kung kailan to maa-align at kung kailan to tatanggalin. So minsan po masyado tayo nagmamarunong and nagiging impatient dahil nakikita natin na the world is being unfair. Ang unfair naman, Lord. Kami yung Christians, bakit? Or kami yung sumusunod sa'yo, bakit yung mga di sumusunod sa'yo, sila pa may mas magandang buhay? Ba't ganoon? Unfair. Di ba po minsan? And minsan, alam ko po, kinakainggitan natin minsan na sana ganyan na lang din ako, na hindi ako nahihirapan, na sana hindi na lang din ako pumasok or hindi ko na lang tinanggap si Jesus Christ. Kasi nung tinanggap ko siya, lalo naging mahirap ang buhay ko. But the thing is, ang buhay natin ay worthless kung wala si Jesus Christ. We are just like wanderers sa mundong ito, na walang aim, walang goal, kung saan lang mapunta, kung saan lang gustong pumunta, doon lang. Kung ano yung gusto mo lang gawin sa buhay mo, yun na yun. But we have Jesus Christ, we have a goal, we have a purpose here on earth. Kasi meron pa tayong eternity. And the people who don't believe God, they don't have eternity sa buhay nila. And that benefits us all. So, ayun po. So, ang sabi nga dyan, ang sagot sa mga tanong na to, yes, God can hear you, God can see you. And God will punish yung mga leaders, yung mga tao in His time. Hindi sa kondisyon natin, hindi sa oras natin, but in His time and sa kanyang kaparaanan. Yung mga bagay na gusto mong gawin or maipakita sa mga taong nag-o-oppress sa iyo or nabibigay sa iyo ng sakit, hayaan natin ang Panginoon. Let's not avenge ourselves for them. Si God na po ang bahala sa atin. So, God knows what He do or what He will do sa buhay natin, and God knows the plans ng buhay natin. So, ayun po. Kaya, let's be patient po. Ang Panginoon ay napakapasensyoso sa atin. Kaya every time na igiging impatient ako sa buhay ko, sa ngipin ko, isipin ko na lang, may tamang panahon para dito. Makikita ko rin improvement ng ngipin ko. Na kahit minsan masakit, di makakain, alam ko,
dahil sa ikagaganda yun ng ngipin ko. So sa buhay natin, kahit masakit, mahirap, ikakaganda po yan ng ating relasyon sa Panginoon. So sa verse 12, it is very important sa akin. Blessed is the one you discipline, Lord, the one you teach from your law. Sabi ko, wow, kapag dinidiscipline pala tayo ng Panginoon, we are blessed. And sometimes sometimes us, we don't want the discipline of God. Because kapag diniscipline tayo ng Panginoon, we will be broken. But God, kapag binibreak niya tayo, we are broken gracefully. We are gracefully broken sa Panginoon. That if you see na we are being torn apart sa lahat ng aspeto ng buhay natin, we are just being gracefully broken ng Panginoon, and He heals and He mends sa buhay natin. Discipline is God teaching us His ways, His will, and His purpose sa buhay natin. He is leading us in the direction. Dito po tinutuluyan namin dito sa Baguio, dito po kami malapit sa Burnham Park. Ako po, ay di po talaga ako magaling sa direksyon. Alam po yun ng mga kasamahan ko. And then, one time, sabi ni Julie, ang galing dito, ate, ang daming pedestrian. Sabi ko, oo nga parang bawat kanto, meron kang pwedeng daan ng pedestrian. And that makes you safe. Kasi, kapag may pedestrian, yung mga papasok na mga sasakyan, hindi sila agad aarangkada kasi you are on the right path You are on the right lane. Tapos, habang dito po ako sa terrace po kasi may terrace kami. So, nakita ko po yung overlooking. And then, namusap si Lord, sabi niya, alam mo, Ana, minsan ganyan ako sa buhay nyo. Papadaanin ko kayo sa lugar, hindi mo alam, pero meron akong mga safe paths, meron akong mga pedestrian crossing that will make you safe. Kasi meron pong banda dito na hindi ko makita yung way na dinaanan namin. Pero nung nakita ko yung pedestrian lane, sabi ko, yun yung dinaanan namin kagabi. Sabi ko, ito pala yun. Kasi kapag nasa taas ka po, when you are above, and that's on the situation, mas makikita mo po ng mas maigi. So sabi ni Lord, Ana, di ba, ang maganda kapag meron kang perspective higher than sa isip mo. Kasi mas nakikita mo ng maigi. So sabi ko, Lord, ang galing no, dun kami nanggaling, dito kami lumabas, and mas nakita ko, mas nakasunod ako dun sa daan. And kung hahayaan siguro nila ako na maglakad ulit dito sa area namin, makakabalik ako dito sa unit namin kasi nakita ko na from above na ayun ang dadaanan ko, na umikot kami papuntang Pure Gold din dito sa unit namin. Sabi ko, ang galing, Lord. Ganun pala, na kahit may oras o may pagkakataon na, Lord, hindi ko makita ang daan, trust God, He has a safe place for you to walk on. Just like the pedestrian crossings. Now, when you are on His path, that when you are following the light, hindi tayo mapapahamak because He gives protection and shield to those people na nagtitiwala sa Kanya. So sabi ko, Lord, grabe naman. Thank you. So, hindi man ako magaling sa direksyon, but if someone is leading me and teaching me, Ate Ana, dito tayo. Ate Ana, mali yan, hindi ka dyan. Ate Ana, diretso. Then, the next time, na ako na lang mag-isa, kaya ko na at kakayanin ko na. Dahil sinamahan ako. May nagturo sa akin kung saan yung daan at kung saan yung may safe na daan. So that's the discipline of God, is following the ways ng Panginoon, going to the path na gusto ng Panginoon, because when God leads us, it will give us to the right direction to pursue the destiny, to pursue the goal na meron tayo, to pursue to be more Christ-like. So, blessed is the one you discipline, Lord, the one you teach from your law. Masakit, but always remember, we are gracefully broken. Hindi tayo lasog-lasog lang na binibreak ng Panginoon, but when He breaks, yung kamay niya is so graceful, so merciful, na kahit, Ana, dinudurog kita,
you will still end up beautiful. Na kahit nagkamali ka, it's a mistake, be humble, submit, and surrender your stubbornness. You will still end up beautiful in my hands. So I believe po na may mga bagay sa buhay natin na when you are so broken, God will give you confidence to stand up again, to believe again that that mistake will not hinder you and will not stop you to pursue God, to pursue Himself more, and to grow, and to let your spirit rise above and your faith grow from grace to grace, from victory to victory. Let us not acknowledge or cater yung mga bagay na isinusubo ng kaaway para mag-stop tayo. But the more we are broken, the more that we are being corrected, that means the hands of the Lord ay nasa atin. Because we are blessed that we are being disciplined by the Lord. But we have to submit to the process of God. It is painful, but that pain will be a blessing to other people. So, yun po ang Psalm 94. And let's go po sa Psalm 95 to 99. And yan po ay Royal Psalms nga po na it proclaims God as the great King above all gods. It begins with an exuberant call to worship and praise, but concludes with a severe warning against unbelief. Sabi kasi dyan po sa verses 1 to 3, "Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods." So sa buhay po natin, always let God, the Holy Spirit, Jesus Christ, to be God in our lives, to be seated in the throne of our hearts. Dahil siya lamang po ang nag-iisang hari ng buhay natin. And sabi diyan, sa patapos na po, "Today, if only you would hear His voice, do not harden your hearts as you did at Meribah, as you did that day at Massa in the wilderness, where your ancestors tested me. They tried me, though they had seen what I did. For 40 years, alam po natin to, they wandered. I was angry with that generation. I said, they are a people whose hearts go astray, and they have not known my ways." Di ba po sa Psalm 92, "Blessed are those who disciplined by the Lord." When we are being disciplined, the Lord is teaching us His ways. Sabi niya dito, "They are a people whose hearts go astray and they have not known my ways. So I declared on oath in my anger, they shall never enter my rest." If we are not doing the will of God, we will never enter in the rest na pangako ng Panginoon. Because we are going on our ways. Sabi dyan, "Do not harden your heart." Ano bang nangyari sa Meribah in the day of Massa? Ano po bang nangyari doon? Bakit ito nailagay sa Book of Psalm? Kasi po, unbelief and hardening of the heart issue sa mga Israelites ay nangyari po doon. They rebel against God and they ignore His voice and they disobeyed God. Yung word ng Panginoon. Nakalimutan nila kung ano yung ginawa sa kanila ng Panginoon. Their songs of rejoicing were swiftly replaced by bitter complaints. Madalas po tayo na kapag nakakaranas tayo ng kahirapan, suffering, troubles, affliction sa buhay natin, makakalimutin po tayo sa mga magandang naibigay ng Panginoon. Makakalimutin po tayo na laging merong magandang ibinibigay ang Panginoon, and we are like just Israelites. Israelites, sinave sila ng Panginoon from Egyptian slavery, but they quickly fell saan? Into fear. Kahit po napalaya na sila doon sa bondage nila, meron pa rin po silang bondage sa heart nila.
And they turned their hearts against from God. Nagreklamo sila. And sabi nga po dyan sa Exodus, Moses named a particular place Massa and Meribah because the Israelites complained and tested the Lord by asking, is the Lord among us or not? Lord, kasama ba kita? Lord, are you against me or for me or with me? Tayo ba, inas din natin ang sarili natin? Ang ginagawa ba natin ay para sa Panginoon? Ang dreams ba natin ay para sa Panginoon? Are you with the Lord? Are you for God? Or are we sometimes against God? Kasi things are not going on our way. Things are not going on according to our plans. And madalas nating makita ang mga Israelites na they harden their hearts. So Deuteronomy tells us that God's people continued to provoke the Lord at Taberah Massa with their bitter complaint and unbelief. So we always criticize someone else's lack of faith. But let's look at ourselves. How often we fail to trust God? How often do we neglect that God's promises are true, that God's promises give us life? How often we complain sa sitwasyon natin? How often sa buhay po natin, lagi natin kino-compare ang buhay natin, ang success natin sa iba? Gaano po natin kadalas tinitingnan ang buhay ng iba kesa sa buhay na binabago ng Panginoon sa atin? So, let us learn from the Israelites. They hardened their hearts and their unbelief. At wag po natin hayaan na mangyari sa atin yun. Wag po natin patigasin ang ating mga puso. Bagkos lalo po tayong maging humble and mag-submit sa ating Panginoon. Kasi we have to look at ourselves. Yung failures ng Israelites, dapat po lesson learned na po natin yon. Na dapat yung mistake na nagawa na ay hindi na maulit. Let's strive to follow God and obey God with faith and confidence. And let's start today. As you hear His word, do not harden your heart. Ask God to remove your unbelief and replace it with faith and peace and joy sa buhay natin. So, as I continue po sa Psalm 96 to 91, just like what I've said earlier po, it's about the kingship of the Lord and His lordship over all creation. Siya ang King of Kings and Lord of Lords. And sabi dito, one of the grandest name descriptions. Ikaw ba naman? Ikaw ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng lahat ng Panginoon. Because there are some gods that are not true, not holy. Because only Jesus Christ is the true King and the Holy God, alive na Diyos sa buhay natin. And He must rule and reign in our hearts, in our minds, in our soul, and in everything that is within us. Sabi nga po dyan, ginamit din po ito na to declare God's authority over all creation and reminds believers of His power and might. Si Nebuchadnezzar po, alam ko familiar naman po tayo sa Old Testament. He is a very great Old Testament king and he acknowledged God as his sovereign king in the book of Daniel. Sabi dyan, then I praise the Most High. King siya, pero inacknowledge niya na may mas mataas sa kanya. Most High. I honored and glorified Him who lives forever. Even the man proclaimed king acknowledged na meron pang mas higher authority or may higher being pa sa kanya.
Kaya siya ay King of Kings and Lord of Lords. And let the kings and the gods sa buhay natin, sana si Lord lamang po ang kings and ang gods natin. Ang God natin, sorry po. So, hayaan po natin na tayo ay patuloy na magpasakop sa kaparaanan ng Panginoon. Sabi po sa Psalm 96, sing to the Lord a new song, sing to the Lord of the earth, sing to the Lord, praise His name, proclaim His salvation day after day, declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all people. So to sum it up po, verses 1 to 3, the Lord's people, us, must tell everybody about Him. Na kung anong ginawa sa atin ng Panginoon, let's declare His goodness. Huwag nating kalimutang papurihan ng Panginoon na maibalik sa Kanya yung glory na deserve niya. Let's sing, let's shout for joy because God is alive in us. Let's sing new praises, new song for Him because He is our King, He is our God. Sing to the Lord, praise His name. Kaya nga po, di ba sabi sa kanta, sagad-sagaran, yung saya, yung tuwa, yung kagalakan tuwing nagpupuri sa ating Panginoon because He deserves our hearts, our genuine hearts, our sincere hearts. Kasi we can worship and we can give Him praise pero yung heart natin ay hindi totoo sa Panginoon. We are just singing the song without our hearts, without our minds sa Panginoon. It's just a plain lyrics na kabisado mo lang, na sinasambit lang ng bibig mo, pero hindi konektado sa puso, sa kaluluwa mo, at sa isipan mo, at sa espiritu mo. So, let's sing to the Lord a new song. Sabi nga po sa Chapter 97, verse 9, for you, Lord, are the most high over all the earth. You are exalted far above all gods. Sa chapter 98, verse 1 and 4, sing the Lord a new song, for He has done marvelous things. His right hand and His holy arm have worked salvation for Him. The Lord has made His salvation known and revealed His righteousness to the nation. So God loves the world and He wants to make all things right again. That's why we need to be holy, we need to be righteous, because when we know the ways of God, then we are doing the right things before the Lord. And God is preparing us to make things right again sa buhay natin. So, sa verse 99 po, sa chapter 99, verses 8 to 9, Lord our God, you answered them, you were to Israel a forgiving God. Though you punished their misdeeds, exalt the Lord our God and worship at His holy mountain, for the Lord our God is holy. So kahit pag pinatawad tayo ng Panginoon, we are going to face pa rin po yung consequence na ginawa natin. Hindi natin yun, we cannot get away sa consequence na bunga ng decision natin. Kasi God is just and fair. Napatawad man tayo ng Panginoon, but still, we have to face the consequences. But because God disciplines His people. So, sa Psalm 100 po, it's for giving grateful praise. So, nakikita niyo po, ang Psalms ay patungkol sa pagbibigay ng papurit pagsamba, sa panalangin, and there are some Psalms naman po na may kapighatian doon sa nagsulat, kalungkutan, merong fear na nararanasan, but in every situation, laging merong praise and worship, laging merong pagbibigay ng adoration, laging pinoproclaim pa rin ang kaharian ng Panginoon. Na dapat ganun din po tayo. Sana sa lahat ng oras, pasalamatan natin ang Panginoon. Dahil
He is still concerned sa buhay natin. Dahil nakikita niya tayo. So sabi po dyan sa Psalm 100, basahin ko na po ng buo kasi maiksi lang to. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Worship the Lord with gladness. If we are worshiping the Lord or singing or doing things para sa Panginoon na hindi maluwag sa puso natin, and that is not worship sa Panginoon. We are just doing it para sa atin and to show off to other people. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. So, paano ba tayo makaka-enter ng presence of God? During the Old Testament, alam na po natin na yung tabernacle, yung mga tao po sa Israel, they could come into the outer court sa tabernacle and kailangan nila magdala ng sacrifice nila, it's either lamb or bull, para mag-offer sa altar. But tayo po, new believers, we could approach God once we have a repentant heart. Nang sa ganun, walang maibabato ang kaaway sa atin. And we don't have any guilt sa puso natin. Sabi nga, sa Hebrews 4:15-6 na, come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in our time of need. So, we can come boldly. Tayo mga New Testament, New Covenant believers, because the blood of Jesus Christ finished the work of the cross. We can enter through thanksgiving and praise sa presensya niya and thank Him for the gift of salvation na ibinigay sa atin, sa eternal life na ini-aim natin, and yung finished work niya sa cross. Ano yung nakakapigil po sa atin na magbigay ng papurit pagsamba, na magpasalamat sa Panginoon? It's our guilt because of the sins na nakukumit natin, or because of the sins that we are committing over and over again. And bumabalik na naman po tayo na, Lord, I'm not worthy, na we are running away from God. We are hiding from God. Kasi we are guilty of our sins. But that guilt, ay inako na yun ng Panginoon. And we should have the confidence to approach God, to give Him thanksgiving, to give Him praise, to honor Him. Dahil sa buhay natin, ang hirap mamuhay na wala si Kristo sa buhay natin. Ang hirap mamuhay na ang kaparaanan natin ay kaparaanan ng mundo. Ang hirap mamuhay araw-araw na alam mong you are being called to whoever person who is listening this now. The Lord has a message. It's hard for you to keep on living day by day if you are ignoring the call of God to your life. If you hear the word of God, listen and do not harden your heart. Free from unbelief, because God has a call for your life. Just believe that God will do great things sa buhay po natin. So, ayun po ang mga bagay na ibinigay sa akin ng Panginoon, and I hope po sa pag-aralan po natin sa Psalm 91 up to 100 ay hayaan natin na kausapin tayo ng Panginoon. Hayaan natin na maging lakas natin ang salita ng Panginoon, dahil ang salita ng Panginoon is living and active. It is sharper than any double-edged sword. It cut through us. So I hope na kung nakat man po tayo, let's be humble and God will mend it. God will heal it because God loves us. So let's pray po. Hallelujah, Father God. Lord, we thank you, O God. May we always and forever make a joyful noise unto you, O God, and make our hearts
Panginoon, and our souls, Panginoon, always in thirst, Panginoon, sa salita mo, sa pagtutuwid mo, O God. Hayaan mo na ang buhay namin ay lalo pang lumago ayon sa iyong kaparaanan. Lalo pa kaming mamuhay ayon sa kawangis ng anak na si Jesus, O God. That even if we are going through a painful season, O God, we know that in your time, everything will be beautiful, O God. And wag po namin sanang kakaligtaan that in every single moment of our lives, you deserve our praise. You deserve our thanksgiving. You deserve our gratefulness, O God. Hayaan mo, Lord God, na sa bawat oras ng buhay namin, we always acknowledge your faithfulness, your loving kindness, O God, sa buhay namin. And may we always remember that you are the King of Kings and the Lord of Lords sa buhay namin, O God. May this truth that you have given us, O God, continue to flourish, continue to grow in our lives. Na sa ganun, O God, we will flourish like palm trees and we will grow like cedar of Lebanon, Panginoon. At patuloy mo kaming magagamit sa iyong kaharian. Binibigay namin lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Buhay na. Kaya naman po, samahan niyo po ulit kami next Sunday. Pastor Grace will be teaching us Psalms 101 to 20 po. Ang kanyang isi-share sa atin. So, let's read in advance. Baging lifestyle na po natin, nabasahin natin lagi ang salita ng Panginoon. Kasi aside from the revelation na binibigay po sa amin, ay meron din po kayong personal revelation sa buhay niyo. So, thank you very much po for all the people who watched via Zoom and via Facebook po. Maraming salamat po. And see you again on Sunday. Have a great weekend. Have a marvelous weekend. Let's continue to declare that God is alive. God is our King sa buhay natin. Thank you po. See you next Sunday. God bless.